ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 10:05. Radyo Journal. Drisa. Radyo Pilipinas. Good morning. Mayong agagit sa mga nakatune in for this edition. It's a Monday, October 20, 2025. Isa na naman sa mga beneficiaries sa programa sa gobyerno ang atong siniya mangin kaupod for this program sa Radyo Journal. This time from Kaluya, Antique. O kalayo gid no, kalayo sa Kaluya mga kabiyanahan, masakay ka pa iya sa bangka no or sa baruto. Pero ibalo naton ang ining istorya ni John Bert Bayawa. Siya ang champion sa sining programa sang Pantawid Pamilya Pilipino Program, National Program Management Office o ng 4Ps, NPMO sa ginhiwat ng National Family Congress na ginhiwat man iya sa Malacanang sang nagligad nga bulan. Anangin kampiyon ang story ni sang pamilya Bayawa. Hopefully na may man signal, kagang ila signal dito ang ato sa iya pagpakigangot sa ila through Zoom si John Bert Bayawa mga kabyanan. Every Monday sa siniya nga pagdulong sa inyo sa programa, mga success stories, mga inspiring stories, ang aton siniya mabatian no, sa mga programs sa nanoy tuhay man nga ahensya sa gobyerno nga nagadala sa mga programa nila kag paano naton mabalaan bala kung nangin inspiring ina no. So one government agency is the Department of Social Welfare and Development na kung sa diin strengthen sang sining program and madamo na kita sang nabatian ng mga stories. May kangtanan sini sang mga government programs the likes of Pantawid Pamilya Pilipino Program. Maghahatag ako na isang pila ka mga pahanumdum no. Gina-check ko lang ang aton sining linya ko sa bahin sang pamilya Bayawa. Kay until now, no, ang atong sining paghulat sa ila mga kabyanan. So, stand by. Uy, Julie! Kamusta na update ni Elma? Parang tulalang-tulala ka dyan. Nina, tulungan mo ako. Akala ko date lang yun. Sumama naman ako. Tapos, sirit niya ako. Anong gagawin ko? Ano? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako. Ikaw. Tayong lahat.
and vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Nay, anong oras na? Oras ng gumising, anak. Dudong, tabi mo. Nay, anong oras na? Oras naman. Ang atong oras, it's 10:11 mga kabyanan sa aton sa pagpangalagat. Daw hindi gid pwede sa Zoom, no? Kay medyo mahina ang koneksyon sa bahin sang Antique mga kabyanan. So, yan sa aton linya, through phone na lang kita. Nagapakigangot kita sa kay John Bert Bayawas, ang Kaluya Antique. John Bert, good morning. Maayong aga. Maayong aga naman. Yes, good morning. Gid, kumusta ang tiyempo da? Okay lang ma'am, medyo makakalma. May nailang galing ang signal. Oo. So, bali sa Kaluya, ikaw subong or sa diin nga area? Ako ma'am sa may isla kang Panagatan Island. Panagatan 3. Separate na, separado na siya sa Kaluya, no? Opo, Harigi Kaluya Antique. Oo. Pero, bali sakop siya sa Antique. Yes po. Okay. Yes. Ang pamilya Bayawa nangin kampiyon sa ginhiwat recently sa sining Department of Social Welfare and Development, no, ang pag-celebrate sini sang Huwarang Pantawid Pamilya kag champion national winner kamo John Bert. National Filipino Family Month celebration. Yes po. So national winner ang pamilya Bayawa. No less than Secretary Gatchaliano ang nag-award sa inyo. Storya ibig kami, John Bert, sang imong journey, no, sa pangabuhi kag nakalabot ikaw sa Kaluya. Taga-Antique man ikaw. Bali po ako ma'am taga Mindanao, Batang Mindanao. Bali nagabot ka lang dyan sa isla ng Panagatan by Gapamakal. Ito ako malamang sa akong gurang Gapamakal sa Tansiwid. So, amo na nga nakakita ako man sa akong partner dyan sa may isla ng Panagatan. So, di rin ako nag-stay. At sa nagpapasar ka ako pa pinasawa at bata kami kang walo kabilog. Istorya ibig kami kung paano ka naka-transfer sa Kaluya. And din ka gid nakapangasawa bali sa Mindanao or diri ka na sa Kaluya pagpilain niyo? Bali ma'am ako nasawa taga dyan sa Kaluya, sa Sabang Kaluya Antique. Mhm. So, nagkita kami sa isla, diyan kami, sawa kami doon. Mm-hmm.
So, may ano gani natapusan ni John Bert? Bali po ako natapos sa Marine Engineering, Associate Marine Engineering. So, ay ka nag-proceed sa imong nga trabaho, bali nagpangisda ikaw? Opo. Kay nag-ano ka, nagpangisda ikaw because na-mention mo kay Pangita, bali tanong kami kay Seaweeds, ma'am, tamba lang pag pangita, magkakita nga iba mapangitaan, pangisda o pangkayaan man makina, kung ano lang man marakit ng mabuhi na kung pamilya makatapos lang pag-iskila. Oo, pero hindi, namin ko, halin sa may Mindanao, dito ka nag-graduate. Sa bali ako nag-graduate na sa Manila. So, Manila. PIT Quiapo. Oo. So, sa Manila ka, tapos napuli ka sa Mindanao. Pagkatapos ko mag-graduate kang konkurso, nagulit ko sa Mindanao, kaya hintatawag ko sa Tungurang. Bali, yung tawpod niya ako, tadto kami sa isla-isla. So, nabaya ako rin sa Kaloyan, Tiki. Kaya mo na nga, di ko man kapangasawa mo. Ano nga year ato? Bali 1995 diya ako rin sa Kaluya. 1995. So, kumusta ang pangabuhi sa Kaluya? Sang amo tungot yan? Okay po. Nakasurvive po kami. So, nakapag-ispila sa mga kabataan. Diya po, mamaya kami nakalimpuwa sa aming pag-paskilag sa mga kabataan. Ang pangabuhi nyo that time, sang imo nga asawa is pangisda na, no? So, ang inyo nga pangabuhian, nagapangisda na, no? Opo, gapangisda, gatanong kagtamba lamang. Seaweeds. So, seaweeds. So, di inyo ginadala ang inyo nga mga produkto? Ang produkto na yaman ng seaweeds, dyan lang ginabakal ng mga buyer, yung daranan sa Manila, either Cebu, Batangas. So, 1995, mga pila kabataan ninyo that time? 1995 man, single pa ko. Wali, nag-asawa po ako noong 1997. Nagpakasal kami October 24, 1997. So, pila na kabilog kabataan mo sa 1995? 1995 ang wala pa kami bata po, ma'am. Bali, nag-stay ako dyan sa may Panagatan, Kalayan, Tiki. Bali, 1995, single pa ako. Bali, 1997, amo na agapanan ako sa matanan ako mga sawahon. Di October 24, nagpakasal kami 1997. Okay, so subong may kabilugan ka mga bata. Pila kabilog? Bali, 8 po kabilog. Pila? Duha? 8 po, 8. 8? Sa anong mga tuig nakasulod sa program ha? Sa Pantawid? Bali po, pag-start kang 4-piece, 2009. 2009. So, 97, nagbata. Ang asawa mo, 1978, 99. Mga after 10 years, no? So, sa pulo ka tuig na nga wala pa kamo sa program, ano ang pangabuhi sang Bayawa? Ano yung nga pangabuhi sang amo nga mga tuig? Ang wala pa ang service, ma'am, ito ang tanong kami kang seaweed bago gapangisda. Tinda-tinda kang makakanin sa school. At ito ang may school pa dyan sa Panagatan. So, si Mrs. mo, bali sa balay lang gid siya?
Or nag-upod siya sa imo pangisda? Taupod na. Ayos po ma'am. Bali po kanyang karataan kaya komisis kami katimbang sa pagpangisla ma'am. And kamusta ang mga pagtuon? May mga may mga hindi malimtan ikaw sa inyo nga pangabuhi sang amon nga tiyempo no within 10 years for example before ka mo nga nakasulod sa program, anong mga hindi mo malimtan nga mga struggles no ninyo John Bert? At ma'am, amon saan ng kalisod, doon din man ng kalisod ay wagyan kami kang mga bagyo, tawag naman tanong tungkol sa hindi man ba stable ba mga tubo pa among tanong sa may dyan seasonally na magtubo ang pagtanong kong kampo lang. Kung kayo siya man after 2 months ice ang naman pananong kayo nga dalang talagang manami siya nga tubo bali by December up to March. Pero ano kabudlay sang pangabuhi sa isla? Mabudlay gid man ra ma'am kung siyempre kung wa ka gid man ipatustos nga baliin pansin panginabuhi kung pagkatao hindi ka makatigo mapangita kang sa ibang alay nga kung ano yung mga kanan sa panginabuhi sa mga masudlan malisod gid man. And sa ila pagtuon din sila ga eskwela sa isla kamo ang isla ba may eskwelahan? Bali ang elementary dyan may nagkatindod sa elementary 2011 bago ang aming mga kabataan ng ligad nga wala pang silang dyan bigya sa panagatan sa Kaluya po yung eskwela bali bi-monthly bago kami magkita sa aming mga kabataan. Yes po. Ang sa Kaluyan mainland, anong mainland sa Kaluyahaw? Sa Kaluya mismo? Mismo ma'am, Kaluya. Pero ang inyo balay dala ang subong sa barangay ano gani Pagadian? Sa Rigi panagatan Rigi Kaluyan Tiki. So dala kamo sa halin sang una. Yes po. So bali ang eskwelahan nga ako ng mga naga-eskwela dito sa may Kaluya. Yes po. So monthly kamo nagakita nay? Yes po. So bulanan. Po. So sino nagakadto sa ila to sa mainland? Bali po kami mo mag-schedule po kami sa Kanasawa. Bali kami po mag-adtod sa may mainland para makita na naman sitwasyon ng mga kabataan. Pag bali mga 3 pa ikarnaw lang dito ma'am, maulit man kami dahil sa sila. And ano ang ilang pagkaon bali ila balay, ila sini nga magagasto sa eskwelahan gina-provide nyo. Ang ating pagkain sa mga bata, gina-provide. John Bert? Ma'am, gina-provide namin ma'am, bago kami mag-alin sa mga dito sa Kaluya, gina-kumplito namin ang kinahanglan sa mga kabataan bago kami mag-alin. So meaning sa 8 mo ka kabataan amo nang inyong nga pangabuhi? So man, bali ang amon pang 8 bali ang bunso mama special size mama kailangan sa gitna nga bantayan pang dubli-dubli nga pagbantay mo sa manon mo tayo mang kung ang special size kung sa dindiin lang yagakad ko. May mga ano ka mo, may share ka bala John Bert nga siguro budlay gid no? Budlay gid ang pangabuhi kung wala tuwang from the government. Ano nga mga incident na-mention mo kayo na bagyo or kung malain ng tiyempo
pwede mo ma-share sa amon ang imo sa nga experience? Budlay? Ang ma-share ko ma'am, bilang yun kanan ka the French leader, ang ma-share ko po ang sa matutod nga paninabuhi isang bilang pamilya ay hindi basta-basta man po duro nga mga struggle lang abot kag hindi ka durong struggle nga labot sa mga pagtulay nga muna siya nga ang sa ginikanan hindi lang basta-basta nga muna siya pag nang bilang ginikanan ay mataas ang pasensya sa bawat mga kabataan kung ano man ang mga diferensya, kung mga problema, so ginambalan lang sa mga mahinay nga istorya, kag ginaamligan man tanan mga mga kabataan sa ilang mga kalusugan. Bali, kung sa isla ka, ano oras ang di ba, may kuryente na sa una may kuryente, wala? Wala, ma'am, wala. Sa saan lang ka mo na hatagan or na-installan sa kuryente dira? 2011? 2011. Ito. So that's why sa kuryente, naglabot sa 8 imo kabataan. Ito. So, ang si misis mo, bali may anong mga siguro bulig sa inyo pagpangabuhi, John Bert? May trabaho, may mga assistance or mga galibod siya, naga-sari-sari store. Anong mga bulig ni misis mo sa imo? Bali po mama, may nabating kami mga bulig sa total financial alin sa gobyerno. Sa purpose ma'am, bawal man nga bulig sa purpose ay tingad nga ang problema naman sa mga kabataan about to school o sa mga uniform, mga kabulig, bahol gid mga bulig ma'am sa amon pamilya. So, sang time na iya nga nakasulod ka mo sa Pantawid Pamilya Pilipino program, ang gitasiling mo, John Bert. Oo. Pero sang time nga wala pa ka mo, bali, nagaupod si misis mo sa imo nga magpangisda or may mga iban pa siya nga mga income or kita? Bali po ma'am kami ma'am sa amon panginabuhi. Hindi na kami mamatuloy kuha patangitan amon mga tawhan gayong gasildo kami. Ang amon ma'am kami lang sa community sa mga kabataan nga magatanong kang silid kag durugid ng balsa mo mga maayo pa gani ako nga akin mga bata ito kabilog ang babae kag sarang lalaki daw mas maano pa sa akin nga mga babae ang atong mga bata kay gayong upod pa sila sa loud mo. Sumining mga mapisa na mga babae? Daw hindi sila ganun magapati mga muna ang mga kabataan na tuwing ko sa dagat ang mga babae pa na sila. Pero sa inyo, bali mo na nagkabulig sila. Sumining ka mo nagatanom sang seaweeds? Yaman ma'am sa panagatan. Oo. Pero diba yung iban ginatanom na, why man? May ara sang... Pero ano Ginaano gaya na mo, tagpusan, yung tanong. Kag tapos may ara nga nagakumpra lang sa inyo. Yes po ma'am. Pila gani ang bilisin na ng isa kasako kung dira baklon sa inyo? Ang sakadya mga panahon, ang sa kasako ko yung ay halaga na lang kang 1.5 bago ang isara ka bali doon na siya ka pamang
Duha na siya ka ano wala mang yung tutunay at saka yung ano ma'am yung sakol bago ang steel. Ang steel ma'am nabot na siya sa 1-2 bago ang sakol. Amo na siyang original nga pangga 2,000 na yung kasako. Okay. Yes. Ang tuig nga nakasulod ka mo sa program is, ano ganing nga tuig to? 2011? 2011 ma'am. Ha? 2011. 2011. Yes. So, na-mention mo na kaina, nauna mo na nambal nga akong bulig. So, sang 2011, ano ang diferensya na? Kag parent leader, kagali John Bert, no? Na-mention mo? Parent leader, gid man ikaw. Yep po. Okay. So, anong mga responsibility nimo bilang parent leader since nga kalabanan nga na istorya ko diri sa program, ang mga parent leader is mga babayi. So, anong estilo sa isa ka lalaki or ikaw, bali for example, John Bert, nga isa ikaw ka parent leader, anong mga imo style? So ma'am, para sa akin ma'am, hindi gid man tuod nga ang lalaki nga maayo sa bilang parents leader because of ang parents leader para ang purpose para sa kababayan. Pero ma'am sa akin, ang challenge ko ma'am ay bahol man ang pagrespeto sa akin nga bilang lalaki nga parents leader. It's because nga kung sa din bala ma'am nga magkadto kung ano nga mga meeting, ako ang ginapakadto nila. Kagtaha man sila sa rakalaki ma'am kung amo ang mag-parents leader kag maayo nga pang-attention sa ila, mag-akatar sa tanan-tanan ma'am nga responsibilidad nga hindi lang masiling ka nga babae ang ka-antigo sa mga responsibilidad kundi pati man ang lalaki. Meaning, kung magpatawag ka meeting, kompleto ang attendance? Yep po. And, syempre, may may attendance man ang DSWD, ang Municipal Link. Yes po. So, kumustahan ko naman ang mga kabataan mo, John Bert? Since nga, almost, 14 years na ka mo, no? Nga ara sa program, correct? Yep po. Anong mga changes sa inyo pangabuhi karon? Dami po ma'am kami hindi man siyo sa mambal natin kami kamang pagpanginabuhi nga nagbago ang panginabuhi di na namin bilang purpose, ginapa na naman ang mga kabataan nga hindi man dapat uyangin ang panahon. Pwede nga ara kita sa programa kang purpose, dapat ang bigang kang purpose. Ako na pamangkot ko kung ano na ang improvement sa pangabuhi ninyo sa karon kumparar sang wala pa kamo sa program, John Bert? Bali ma'am, wala man pagbago ma'am kay ang gyapon naman ang gyapon naman panginabuhi nga kami nagasulod na sa programa. Amo man gyapon may kalisod ako na kapasalamat lang kami na nakabulig sa mo ng purpose. Ay kung kaysa sa binulan nga way kami gid kag mag-abot at mga 4 months may mabaton kami halin sa purpose kami na makabulig ra sa amon sa kamataan. Pero sa pagtuon, pag-eskwela, nakabulig bala ang program? Yes po, mabawal pa ang bulig po. Sa mga mga paagi, John Bert? Bali po sa programa kang purpose, bawal ang bulig sa amon. Sa pamagi sa
ang pag-iskilawan sa mga bata, by ang amon mga pagpinanlan sa eskwela, mga pagkaon, kung bali kami magkulang sa amon financial, so ginaulat-ulat naman ang assistant nga halin sa Fortis. So sa karon may mga nakagraduate na ikaw nga mga kabataan nimo, John Bert? So, bali po, may nakagraduate na po ako, ma'am. Akong panganay, si Juby Bayawa, bilang siya, padya ay isang teacher sa Sibato Elementary School. Bago yung akong pangarawa, si Jubilin Bayawa, graduate siya sa Intrip. Bago ang pangatlo na ko, ma'am. Ang pangatlo na ko, siya sa cum laude sa University of Calayan, Tiki. Gaubra na siya, ma'am. Gaubra na siya subong. Bali, 2 months pa siya gaubra sa DepEd. Kag ang akong pang-apat, katapos sila sa pag-iskila, sa akong paglima, bago lang din nakagraduate sa Marine Engineering. Ang ikaw? Bago may harap ako mag-iskila, duha, college, private college, kada grade 10. Ang imo nga college, ano na ang mga kurso nila, John Bert? Si Jubilay ka, ma'am, social studies, ma'am, secondary. Ang isa, ano yung course? Si Jubian, ma'am, bali, EB English. AB English. So, Yes po. hindi mo na matandaan ng mga ilang kurso subong John Bert, no? And subong, ang bata mo na lang grade 10? Opo. May grade 10 po. Grade 10. Amo na lang na siya subong ang sa idadam sang program. Yeah po. And may summa cum laude, kato nga na-mention. May cum laude po. Cum laude lang po siya. Cum laude. Cum laude po. Cum laude. Oo. Pero, di siya nakasunod sa imo? O sa misis mo? Ano ka, ma'am? Hindi ako, ma'am. Sa iya nga pagtuod, kiti cum laude siya. Po. Di siya nakasunod. Ikaw nakatapos kasi ang natapusan ni mo? Pwede siya, ma'am, nakasunod siya, ma'am, sa DepEd, EO. Oo. Pero ikaw, di ba, nakagraduate ikaw? Graduate po sa Marine Engineering po, Associate Marine Engineering. So, nakasunod ang mga kabataan mo sa imo o kung kay misis mo? Sa akon po. Kaya akan misis na bali na po siya, graduate na po siya ng elementary. Okay. Pero, gina-encourage mo mga kabataan mo, particular na nga makatapos sila sa pag-eskwela? Yes po. Bilang ginikanan, hindi na kuha naman turira mong batang, hindi makatapos kay ang panginabuhi, ma'am, para sa akong katapos mga kursis nila, diri mangyapong sa isla na tupa. Si ambal ko sa ira, namigid man nga may dignidad ka, ngawid, kay kung sa dingding ka, kung sino man mabuhay mo sa inyo na kailangan ka sa pag-ubra, dali ka makasulod kay ang may degree ka mo. Pero para sa amon, may degree, di-ari ka nilang yapon sa isla. Correct, no? Siyempre, gina-advise ninyo nga duha sa imong misis sa mga bata, di ba? Yes po, ma'am. So, from time to time, remind mo. Pero, away sila kakuha scholarship, no? Sa ilang mga college degree, no? Wala, ma'am, wala. Oo, kay siguro sa imo nga bata nga grade 10, syempre paplayon mo sa scholarship, although nga
ang mga magulang niya mano-graduate naman or nakagraduate ng iban, may obra ng iban. Pero namin gid kung maka pamag-an sang pag-eskwela niya, kung makakuha siya sang scholarship. Kay may ara nga mga scholarship nga gina-offer ang Commission on Higher Education, Department of Health, Department of Science and Technology, kagiban pa, no, nga mga government agency. So, aside from scholarship, the allowance niya pahalin sa inyo and sa iba niyang mga utod, no? So, makapa mag-an sa pag-eskwela bala. So, hopefully, makakuha siya no, sa scholarship kung maka-ara na siya sa college, John Bert. So, may mga luyag pa ikaw i-share nga wala ko na pamangkot sa imo kay sanggin award sa inyo ang pagingalan sa inyo nga mga champion. Anong mga luyag mo ipalabot sa mga 4-piece beneficiary? So, bilang naging champion sa Huwarang Pamilya Filipino program, ipabot ko sa akin mga katapwa 4-piece na hindi madali ang bilang 4-piece tungod nga damo nga proseso ang 4-piece. Dapat man lang raya ang 4-piece ang liga natin kag bahol man nga bulig sa atin para sa atin mga kabataan kag ang kalusugan sa atin sa mga kabataan nga dapat gid man gandigan kag ang pag-iskilahon. Nami gid ma'am ang sa 4-piece ma'am wait because nga ay yung bata nga hindi makakadto sa iskilahan bali monitoring wala mga ako hindi gid makakadto. Ang akong lang mahambal sa mga ginikanan nga kapwa ko 4-piece na dapat man lang ang mga kabataan distahan ka man sa iskilahan nga kung sa iskila pangwaay kay na dyan sa pag-monitor, ma'am, dyan gid makuan ang pag-monitor nga matuod na kaya nga way guys pila ang mga kabataan because kulang sa pagkaon may ara nga ora dyan ang ginikanan sarig sila sa mga kabataan kulang sa pag-aminda sa mga bata kagang paghambal paglaygay nga amo na nga dapat gid man riya nga sincere sila sa ila pag-iskilahon kay buwas damnag ka sila makatapos sa ila pag-iskilahon ila man nga titulo sa mga kabataan hindi man sa amon nga maginikanan. Correct gid na no, and dapat aside from your encouragement dapat sila gid mismo no sa bata gid yan. Okay. Oo. Siyempre dako nga factor ang advice sang parents, no? Si mama o si nanay nila or si mama nila and ikaw, abi, no? Si papa o si tatay nila. So, kita mo man, no? Of the 8 kakabataan mo, bali, manog tapos ang duha, so meaning may isa ka nga grade 10. So, bali, 5 gid sila nakagraduate na, no? Hindi pa. So, ang mga nagaubra, syempre nagabulig na da sa imo. Nagapadala na sa... Yes, ma'am. Diyan po mga bulig sa akin. Tanong kami kang Philip. Kaysa pang kami sa ang niyaga pangisda, ma'am. Tugong, ma'am, bawal man gini nga salamat. Ang nagay na ako number, ma'am. Mas namigid na kung may tinapusan ka, kung kailangan ka sa gobyerno, madali ka matatulod. Ari ang duha ko pa bataan, di rin man sa akong matuod, pero ubras na sa dulit. Yes, correct na, no? Kuha sila civil service, nakakuha sila civil service. Wala pa ma'am, wala pa sa civil service. So makakuha sila, hapos mo lang na, no? Dapat maka-apply sila kung diin, mas mahapos sa ila pagsulod sa mga trabaho. Bisan sa mga local government lang, no? Mga LGU, sa ila sila sa inyo daban mo, pwede gid sila maka-apply dayon. Pero nami gid kung nakakuha sa civil service examination. Yes po. Oo. So, may mga, aside from syempre sa kabataan,
no nga nakapatapos ikaw sa inyong sa inyong balay no physical nga laragway na improvement or na napakayo na renovate ang inyong nga balay, John Bert? Gusto ma'am, sa tadyang nga panahon ma'am, wala pa naman napakayad among balay kay bago lang ba kami ka kung sa mga kabataan kag may aras pa kami gastusan. So, uri hinamon na naisira mong balay ma'am, patapuson naman na naman tanan nga estudyante kag ang balay abi lubot-lubot na lang duduman kadang dinding basta ninulian na mga turugan kaya hindi man lang maulanan okay lang sa amin kaya hindi man kami ma-proud nga klase nga tao kaya feeling manggaranon so tama lang sa amin ma'am hindi lang kami makatulugan kami sa tatuwin ora sa pagkatulugan. Yes, may mga mensahe ka sa taga Department of Social Welfare Development, particular sa mga nag-assist sa inyo dira, John Bert? May luyag ka iplabot tabi nga mensahe sa inyong nga municipal link o sa DSWD. Go ahead. Thank you. So ma'am, pasalamat po ako ma'am sa municipal link, ma'am Tiger, kay ma'am Glad. Pag tanan-tanan nga sa municipal link ang staff kang 4P sa Kaluya kay attorney ang nakadto na pala siya ma'am kay may bill kag sa inyo ma'am duro-duro gid nga salamat kag kay Secretary Rex Gatchilian kag na kay kay Presidente Bongbong ma'am nakita na mo sa personal. Wala ka na papirma kay President? Last ma'am. Na-starstruck ka sa iya? Yes po ma'am, bali na kami, nagkumustaran kami. And si Secretary Rex Gatchalian pagid, no? Mataas yes, nga tao, no? Yes po ma'am. Oo. So, plaque of recognition, ang inyo na ba ito, no? John Bert, no? Plaque of yes, recognition. Yeah. Okay, so sa Malacanang gid ang inyong event, ang inyong pagbaton sa award. Sino pod mo nagkadto? Ubod mo asawa mo, mga kabataan mo? Bali akong kabataan, ma'am. Tatlo akong kabataan kag akong asawa kag si Ma'am Glad. So congratulations. Siyempre very proud ang inyong pamilya. Siyempre pa DSWD akadto sa may Malacanang to receive isang sining recognition. Ito. May mensahe ka sa imong misis kag sa imong pamilya, mga kabataan. Go ahead, John Bert, bago ko ikaw buyan. Go ahead. Kami sa ilan sa mga kabataan tingwag lang sila sa ila pag-eskila sa maalabot ng ilang andun sa kinabuhi nga sa ila pag-eskila nga maging engineer sila o maging ma'am. So, amo lang na akong gintuan sa ila nga bigan man ang ilalawas, hindi man lang pasubas naman sa ilalawas. Na-mention ko gali kay na plaque of recognition nga imo nga nadaho sa imo because of sang inyong istorya, no? So, Cash, may ala ka mo na baton? Bali po, mama, nakabaton po kami na 20K. Halin sa Office of the President. Yes po. So, ang 20,000 na may project ka nga ginpain para sa imong gindaga? Bali po, mama, naman pagpakan souvenir. Yung bakaskusin po, ma'am, para may ara man ako ang dumaan sa pagkadto sa Malacanang, ma'am. Sige. So, balata, 17 ka mga families, no? Ang nagpa-indis-indis sa Huwarang Pantawid Pamilya Yes, contest ng DSWD.
Hindi lang taga Region 6, no? May mga iban pagid, no? Okay, ma'am. Nga mga nag-join man, yes. So, with that, thank you very much. May mga i-shout out ikaw, John Bert. Go ahead, gaano ikaw sang panahon to mention sang imuluyag nga tamyawon. Go ahead. Shout out ko dyan. Shoutout ko dyan sa aking mga kapamilya dyan sa may Mindanao. Sa akin mga kaparintiyan na pamilya Bayawa. Kaya diri man sa Panagatan 3, dorogid nga salamat sa inyong pagsuporta sa akin. Kagang dyan man sa Taruya, sa staff kang DSWD, kag sa LGU nga nagdulig man sa amon, damo dorogid nga salamat ka mabuhay. Ang imo pamilya, is it sa Mindanao, is it Cagayan? Para ito sa Mindanao, siya rin sindangan sa Sambuanga del Norte po. Sambuanga del Norte. Ang mga Bayawa, bali taga Sambuanga del Norte. Yes po. Okay. So thank you gid John Bert, no? Sa imong pag-share sa imong story as champion ni Koya sa Western Visayas because of sa imo man nga ginsaysay nga experience, no? Istorya mo bilang beneficiary sang Pantawid Pamilya Pilipino program. Dako nga accomplishment nga mapag-graduate mo ang mga kabataan mo sa karon, bali 5 ang duha, no? 5 ang nakagraduate na, may duha pa nga mano-graduate, kag isa na lang ang under the program. So, message mo sa misis mo, luyag mo tamyawon? Natanyaw ko man ang mga pamilya sa kan misis. Thank you sa pagsuporta. Yes. Sa mga pamilya Pagia. Okay. Sa Caloyan City. Cagayan City. Okay. So, sige pa imo nga kwan, imo nga pang-harvest sang gani? Seaweeds? Seaweeds. Bali subong ma'am, wala kami panunggid nga duro, tingid nga nagyan kami kabayay ka bagyong upong. So, amo na nga kabaliga panibago kami raman ng subong. Manat lang ipangisda na eh. Oo. Pero may ara ka nga area, ang dira ka kadto, ang manog kumpra? May aram kang mga area. Sigad lang sa baybay, bali? Yeah po. Okay. Yes. So, thank you very much, John Bert, sa imong panahon diri sa Radyo Pilipinas. Salamat, Dor nga salamat kayo. Salamat man sa inyo sa pag-interview sa akin. No? Yes, thank you very much. Dapat yan mga kabayanan, John Bert Bayawa, isa sa kampiyon sa paindis-indis sang Department of Social Welfare and Development. Huwarang Pantawid Pamilya. 8 ang kabataan, 5 ang nakagraduate, may 2 ka nga mano-graduate, kag isa na lang ang ara sa elementary, mga kabayanan. So, isa sa mga success stories na batian natin, ang iya sa nga istorya from Kaluya, Antique. Ang ating siniya nga dinapit subong adlaw. Thank you, kids, sa mga nakatune in for this edition. Hindi ko matamyaw, hindi ko makita ang ating siniyang mga nakatune din sa aton. Subong iyang edisyon sa aton sa pagpangalagad. Please do share and like sa program. Kag magbantay man sa ibang mga local programs dito sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Partners ko sa Technical Sizes Studio, Roy Louie Kaipang, sa Vice Transmitter, si Rochelle Jones Sotahero. Pilipinas, salamat. Ako naman si Bing Pabiona. Maayong aga. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.